Kahit Semana Santa, hindi mapigilang sagutin ng administrasyon ang nagsasabing itim ang kulay ng bansa ngayon. Kinontra rin ng Malacanang na tumaas ang bilang ng naitatalang krimen sabay turo sa nagdaang administrasyon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Papunta na po sa paputi. Konting pula na lang, medyo maputi na. Ganyan inilarawan ng Malacanang ang kulay ng estado ng bansa sa kasalukuyan. Buwelta yan ng palasyo sa video ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Sister Senadora Amy Marcos na itim ang kulay ng bansa. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Sabi ni Castro, tilang nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang inilalarawan ni na VP Sara at Senadora Marcos sa naging pahayag nila. Pinalagan din ng palasyo ang sinabi ng dalawa na marami ang nagluluksa sa gutom. Maliwanag daw sa datos na bumababa ang poverty incidence. Hindi rin niya pinalampas ang pahayag na talamak ang krimen. Na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero. Na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. Mismo mga kaanak din daw ng drug war victim ang nagpapatunay na nakakamit ang hustisya at nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. At ang payo pa ni Castro sa mga botante, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa ilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo. kung si Pangulong Bongbong Marcos naman daw ang tatanungin, kontra ito sa ganitong uri ng negatibong pangangampanya, lalo na raw kung wala itong katotohanan. So, nung pa naman po, sinabi ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.